Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo nagpupulit papasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon ito. May pagpatuloy ang programa natin sa inyo ng New Muslim Academy Philippines, Adab, mga kabutihang asal sa Islam. Ngayon po sa ikalimang aralin natin ay tatalakay natin ang hinggil sa Adabul Majlis o ang mga mabuting asal sa pagpupulong. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. O kayong mga nananampalataya, kapag sinabi sa inyo na kayo ay magpaluwag o bigyan ng lugar ang iba ninyong mga kasama sa pagpupulong, ay magpaluwag kayo upang paluwagin din ni Allah para sa inyo. At kapag sinabi sa inyo na kayo tumayo, ay magsitayuan kayo. Tinataas ni Allah ang mga nananampalataya mula sa inyo. At ganoon din ang mga binigyan ng kaalaman ng may karagdagang bahagdan. At si Allah ang sa inyong mga ginagawa ay nakababatid. So, ito'y aya sa Suratul Mujadilah na sinasabi na ito ay nabanggit dito ang Adabul Majlis, sa atin ay pag-isod o pagpapaluwag para mas marami ang makinabang at makaupo o makasama doon sa pagpupulong. Una sa mga adab tatalakay natin, fadlu dhikrillah fil majalis wan nahyu an majalis la yudhkaru fiha ismullah. Ang kainaman ng pag-alala sa pangalan ni Allah o kay Allah sa mga pagpupulong, at ang pagbabawal sa mga pagpupulong na hindi man lamang nabanggit at inilala ang tagapaglikha. Ito ay sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah. Walang anumang mga samahan o mga tao na sila ay nagsisipagtayuan, aalisan sa pagpupulong na kung saan ay hindi inalala dito si Allah, liban na sila'y tumayo na para bagang ang halimbawa nila ay jifatu himar, patay na katawan ng asno, at sila ay may pagsisisi para dito. So ito ay yung paghahalin tulad dito sa asno, sa asno pa lang, na ito ay hayop na mababa sa tingin ng mga Arabs at sa atin, dahil ito ay sasakyan lamang, mas maano kaysa sa mga kabayo, asno, tapos patay na. So napakababa ng kalagayan niya. Ganun ang paghahalin tulad na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng pagpupulong, pero walang pakinabang, pagpupulong na kung saan hindi man lamang nabanggit doon. Mga Muslim sinasabi natin pagpupulong na hindi naalala si Allah subhanahu wa ta'ala, ni nagbigay man lang ng isang aya o isang hadith o binasa halimbawa ang suratul Fatiha o ayatul Kursi at iba pang mga bagay na may pagbanggit, pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagdakila sa kanya, pagpupuri. Walang ganun sa pagpupulong na yun, sa kabilang sila yung mga Muslim, di ba nakatulad yun ng patay na himar, patay na asno,
walang pakinabang. Kaya yun ay tunay na hindi magandang kalagayan. So tayo po nagpupulong, at least mayroon doong konting kalima o pagpapayo, salita, mayroong aya o at least suratul Fatiha, ayatul kursi, o anumang pagbanggit sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala upang mawala doon yung hasra o pagsisisi sa pagtitipon na yon, para bagang napakababang uri kapag wala man lang pagbanggit sa ating Panginoon. Sinabi sa salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ito medyo mahabang hadith pero babasahin natin. Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi yaltamisu ahlal dhikri fa idha wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Tunay na si Allah, o para kay Allah ay mayroong mga anghel na kung saan ay umiikot, nagmahanap at dumadaan sa mga daan. Hinahanap nila ang mga taong nang umaalala kay Allah, at kapag kanilang natagpuan ang mga taong yaon, inaalala si Allah, ay nagtatawagan sila sa isa't isa, halina kayo at ito yung hinahanap natin, sabi niya sa mga malaika. Qala fayuhuffuna biajnihatihim ila sama'id dunya, kaya't sila ay kanilang yung kanilang pakpak ay kanilang kanilang ini-spread, ano ba yun? Yung kanilang pakpak ay kanilang nilalapad ba? Ayun. Upang maabot halos ang kalangitan, nakita natin mula dito sa dunya. Ayun. Qala fayasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Kaya tinatanong sila ng kanilang Panginoon, ni Allah subhanahu wa ta'ala, bagaman siya ang mas nakababatid tungkol sa kanila. Anong sabi ng aking mga alipin? Qalu yaqulun, sabi nila, ito yung sinasabi nila, ya Rabb, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunak. Sila yung nagluluwalhati sa iyo, ninadakila ang kanila, pinupuri at pinararangal ang kanila. Qala fayaqulu wa hal ra'awni, sabi ni Allah, nakita ba nila ako? Qalu yaqulun, sabi ng mga malaika, la wallah ma ra'awk, sumpaman sa iyo Allah, hindi ka nila nakita. Qalu fayaqul wa kayfa law ra'awni, sabi ni Allah, paano pa pag nakita nila ako? Qala yaqulun law ra'awka kanu laka ashaddu ibadatan wa ashaddu laka tamjidan wa tahmidan wa aktharu laka tasbiha. Sabi niya, mga malaika, kapag nakita kanila, lalo silang magsasagawa ng mas matindi ang kanilang pagsamba, mas matindi ang kanilang pagdakila, ang pagpupuri, at mas marami ang kanilang pagluwalhati sa iyo. Qala yaqul fama yas'aluni, sabi ni Allah, anong hinihiling nila mula sa akin? Qala yas'alunaka al-jannah, sabi ng mga anghel, ang hinihiling nila sa iyo ay ang paraiso. Qala yaqulu walau hal ra'awha, nakita ba nila itong jannah? Qalu yaqulun la wallah ya Rabb ma ra'awha, sumpaman sa iyo Allah, aming Panginoon, hindi pa nila ito nakita. Qala yaqulu fa kayfa law annahum ra'awha, ay paano pa kaya kapag ka nakita nila ito? Qala yaqulu law annahum ra'awha kanu ashaddu 'alayha hirsa, kapag nakita nila ito ay lalo silang magsusumika para makarating dito. Wa ashaddu laha talaban, at mas lalo nitong hihilingin mula sa iyo. Wa adamu fiha raghba, at mas nanaisin nila ito palagi. Famimma yata'awwadhun, ay mula naman sila nagpapakupkup.
Qalu, yaqulun, sabi ng mga anghel, minan nar, mula sa laban sa impyerno, sa apoy. Qala yaqul, wa hal ra'awha, nakita na ba nila ito? Qala yaquluna, la wallah ya Rab, ma ra'awha. Hindi pa nila ito nakita, ya Allah, aming Panginoon. Qala, fa kayfa idha law ra'awha? Paano pa ya kapag kung nakita nila ito? Qala yaqulu, law ra'awha kanu ashaddu minha firaran, ashaddu makhafatan. Kapag nakita nila ito, itong apoy, ay mas lalayo sila dito at matatakot na maitapon dito. Qala fa yaqul, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Pinasasaksak ko kayo na sila ay aking pinatawad na. Qala yaqulu malakun minal malaika. Sabi na isa sa mga malaika, fihim fulanun laysa minhum. Meron doon si isang tao na hindi naman nila kasama talaga. Inamaja li haja. Dumating lang siya doon, hindi para sa pag-alala kay Allah, kundi may kailangan lang siya. Qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Sila ang mga nagpupulong na hindi malulumbay sa kanila ang pagsama sa kanila. Kung hindi magsisisi, kahit na hindi sila kasama talaga doon, kung nakasama sila sa pagkakataon na yun, ay kasama din sila doon sa mga kabutihan na yun. Dahil sa pagpupulong na pag-alala kay Allah. Pag-alala sa Kanya, kahit di siya nakikita. Kahit ang Jannah hinihiling nila kahit hindi pa nakikita. Ang nar ay pinaghinga niya ng pagpapakupkup laban dito kahit hindi na nakita. So, meaning na itong majalis na ito o mga pagpupulong ay puno ng pag-alala sa tagapaglikha. Yun yung unang adab. Kalawa, ikhtiyaru rafiqul majlis. Kailangan piliin natin kung sino kasama natin sa pagpupulong. Mga mananampalataya, mga masisipag, mga mabubuting tao. Minsan hindi natin masisisi na may masasama na hindi ganon. Pero la'allahum na ay maging paraan yun, pagpupulong, lalo na may pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay magbalik sa tamang landas at magbago. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Ang tao ay nandoon sa pamamaraan ng kanyang kasama. Kaya't piliin at tingnan ng bawat isa sa inyo kung sino ang kanyang sinasamahan. Kung kasama niya ay mga masasama, kahit mabuti siya, magiging siya masama or makakasama siya sa ganung bagay. Kung kasama niya mga mabubuting tao, kahit na siya may kasamaan, matututo siya maging mabuti, naway maging siya mabuti. So, titingnan mo ang iyong mga kasama. Sa isa pang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalis as-salih was-su' kahamil al-misk wa nafikhil kir. Ang halintulad ng pagpupulong o kasamahan ng pagpupulong ng mga mabubuti at masamang pagpupulong sa mga masasamang tao ay parang katulad ng isang nagdadala ng pabango o nagtitinda ng pabango at isang nagbubuga ng apoy para dun sa horno. Ano yung horno? Yung apoy na kung saan dun inaano yung sinusunog yung mga bakal, mga ginto para lumambot siya at mahulma sa ibang hugis. So yung talagang tunawan ba? So mainit na mainit yun. So merong ginaganyan na part para magbuga ng apoy, lumakas yung apoy doon. So ang tawag doon ay nafikhul kir. Siya yung taga paypay o taga bomba ng hangin para lumakas yung apoy. Ang sabi doon, fahamilul misk imma ay yuhdhik wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan jayidan o rihan tayyibah. Ang isang nagdadala o may paninda siyang pabango na maaaring bigyan kanya, pag siyang kasama mo, bigyan kanya ng pabango o ikaw ay bumili mula sa kanya o kaya naman ay makiamoy ka lang mula sa kanya. So maganda siya, yun ang mabuting kasama. Natututo ka sa kanya, mahahawa ka ng kabutihan kahit hindi mo man sadyain. Pag silang kasama mo, yung mga mabubuting kasama, mahahawa ka nila ng kabutihan, kaalaman. Manafikhul kir, at yun naman taga-buga ng apoy,
ng horno, imma an yahriqa thiyabak, maaaring pagbuga na ganon, tatalsik patungo sa iyo yung apoy, yung maliliit na shrapnel, yung mga bagay na yun, tatalsik sa iyo, masusunog yung damit mo. Wa imma an tajida rihan khabitha, o kaya ay may makaamoy ka ng mabahong amoy, mausok, sunog. Yun ay katulad ng mga masamang kasamahan, masamang pagpupulong na pinsala sa iyong sarili sa pamamagitan ng masisira o masusunog ang damit mo, o kaya naman ay lalayo ka sa kanila dahil sa bahong amoy na mayroon sila. So ayun, malinaw yung analogy ng masamang mga kasama at mabuting mga kasama sa binigay ng Propeta Muhammad SAW sa kanyang hadith. Ang mga ahlul bid'ah naman, sabi sa aklat, faqad ja'at aqwalu salaf wa tahdhiru minhum. Sa salita ng mga nauna sa atin ay dapat mag-ingat sa kanila, huwag silang samahan, huwag hayaang sumama sa iyo. Unless nais mo sa kanila, pinasama mo sila, magabayan sila sa tama. Pero mostly, pag sinama mo sila sa iyo, baka mag-impluwensya pa siya sa iba ng kanyang bid'ah, akadiyatan, kahit yung bid'ah nila ay sa akidah o sa kanilang mga gawaing pagsamba. Okay? Wa'adamu mujalasatihim, sabi nila na huwag silang samahan, liannahum dararun ala dini wad dunya, sapagkat sila'y pinsala sa panampalataya at sa mismong buhay natin dito sa mundo. Okay, so iiwasan sila ang mga masasamang tao. Katlo, assalamu ala ahli al-majlis indal qudum wal insiraf, yung pagsasalam doon sa mga nandun sa pagpupulong at kapag aalis na rin. So sa panimula, yung salam nung dumating o nung magsisimula mismo ay kailangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, o nasisimula na sila, may dumating, mainam na magsalam siya sa pangkalahatan. Ganon din sa pag-alis, kung sasalam ang isang pinuno, halimbawa tagapagsalita sa kanilang lahat, sa pagtatapos ng kanilang pagpupulong, ganon din yung bawat isa sa bawat isa kung kinakailangan. Okay? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, idan taha ahadukum ila majlisin falyusallim, fa in badalahum ay yajlisal falyajlis, thumma in qama falyusallim, wa laysat al-ula bihaq min al-akhirah. Kapag dumating ang isa sa inyo sa pagpupulong, ay magsalam siya, at kung may makita siya doon na upuan, ay umupo siya kasama nila, makipagtipon sa kanila. Pagkatapos kapag siya'y tumayo, ay dapat siyang, pagpaalis, ay dapat siyang magsalam, sapagkat ang unang pagsasalam ay hindi mas kahigitan kaysa doon sa huli. So para huli man o sa simula man o sa dulo, ay mainam na magsabi ng salamat. Yun ay kabilang sa adab. Karahiyatu iqamati rajul min majlisihi thumma al-julus. Makruh o di ka nais-nais yung kapag may tumayo sa isang pagpupulong, syempre mayroon siyang lugar na maiwanan o upuan, ay uupo ka doon. O kabilang yun. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, idha qama ahadukum man qama min majlisi thumma raja ilayhi fa huwa ahqqu bihi. Sino man ang tumayo sa pagpupulong, pagkatapos ay bumalik siya ang mas may karapatan doon sa kanyang inalisan. Siya nandun talaga eh. Ganon din sa isa pang salaysay, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an yaquma ar-rajul min majlisihi wa yajlisu fihi akhar walakin tafassahu wa tawassa'u. Pinagbawal na tumayo isang tao mula sa isang pagpupulong, pagkatapos ay iuupo ang ibang tao doon. Subalit pag may dumating, ay magsama-sama kayo, magsiksikan kayo, paluwagin para sa kanya. Kana ibn Umar yakrahu an yaquma ar-rajulu min majlisihi thumma yajlis makanahu.
At yun ay karaham mula kay Ibn Umar radiyallahu anhu na isang tao pag may umalis, uupo doon sa kanyang inalisan. Kapag naman halimbawa mayroong pagpahintulot ng tao na yaon na umupo doon ng isa sa kanyang inalisan, yun ay pinahintulot na, o hindi na yun kamuhi-muhi. Yun ay sa hadith na sasalaysay kay Abul Khusayb. Sabi niya, kuntu qa'idan faja'a ibn Umar faqama rajulun min majlisi lahu falam yajlis fihi wa qa'ada fi makanin akhar. Sabi niya, nakaupo ako at dumating si Ibn Umar. Kay Ibn Umar pala. At mayroon isang lalaki na umalis mula sa kanyang inupuan. May dumating na lalaki na umupo sa ibang lugar kahit na sana nauupo siya dun sa inalisan. Faqala ar-rajulu ma kana alayka law qad. Sabi niya, wala namang problema kung dun ka na umupo sa inalisan ng tao. Faqala lam akun aq'ud fi maq'adik. Sabi niya, hindi ako upo sa inalisan mo, sa upuan mo. Wala maq'ada ghayrik, kahit sa inupuan ng iba. Ba'da shay'in syahadtuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos na nakita ko mismo, saksihan ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Saan? Sabi niya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. May tumating na tao doon sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sa sugo ni Allah. Faqama lahu rajulun min majlisihi fadhahaba liyajlisa fihi. Tapos may umalis doon sa kanyang pagpupulong at may isang lalaki na nagtungo doon upang umupo sa inalisan ng lalaki. Fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinagbawalan siya ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Yung tao na yun, nakita niya mismo yung ganun pang eksena. Kaya nang nangyari sa kanya, kay Ibn Umar, sabi niya, walang problema, umupo ka dito. Sabi niya, hindi ko gagawin yung mismo nakita ko sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun talaga yung pagbabawal ng propeta, sinabi natin kanina. Pero kapag ka mayroong pahintulot nung dating nakaupo, sige, dyan ka na. O doon ka na sa inalisan ko. So, walang problema doon na upuan. Ang iba naman, ginagawa nila, sinasadya nila na kapag ka sa isang pagtitipon, o lalo na sa Salatul Jum'ah lalo na, ay maglalagay sila doon ng kanilang sariling carpet sa isang lugar. Para kahit umalis sila doon, ay babalik sila, may lugar pa sila. Dahil nandun yung carpet niya. Ito ba ay gawain na pinahihintulot? Sabi ni Sheikh Nusayb bin Taymiyyah rahimahullah, na nagsabi ng ito'y tinalakay niya, na sabi niya, wa amma ma yafaluhu kathiru minan nas, ang ginagawa ng maraming tao ngayon, min taqdimi mafarish ila masjid yawm al-jum'ah aw ghayriha, na pagpapauna noong kanyang carpet sa Jum'ah man yun o sa ibang pagkakataon, qabla dhahabihim ila al-masjid, bago pa sila talaga magtungo sa masjid, o nagtungo sila, nilagay yun, sumalis ulit, babalik ulit. Fahada manhiyun anhu bittifaqil muslimin, sa pagkakaisa ng mga opinion ng mga muslimin ay pinagbabawal, bal muharram, ito ay haram. Wa hal tasihhu salatu ala dhalika al-mafrush, sahih ba yung sala doon? So yun ay dalawang opinion ng mga maalam natin. Ang muhim na hindi yun mainam na gawain. Sabi din sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ala tasafuna kama tasaful malaikatu inda rabbiha, hindi ba kayo mag-iisang saf kagaya ng saf ng mga anghel sa kanilang Panginoon? O kayfa tasaful malaikatu inda rabbiha, paano ang kanilang paghahanay sa kanilang Panginoon? Tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, yutammuna al-saf al-awwal fal-awwal wa yatarasawna fi as-saf. Kinukumpleto nila yung kanilang hanay. Unahan, kailangan wala doong bakante, tapos susunod, kailangan mapuno yun, wala ulit bakante. Kada hanggang sa at pantay-pantay sila. So yun ang dapat na gawin, na pinupuno yung lugar. Kahit na mayroon doon may nakalagay na sajada o carpet, lalo na pag nag-ikama na, ay tatayo na doon na talaga magsasala kahit na
wala yung may-ari noon. Okay? At ganoon din na kasi pag-unahan sa kabutihan, hindi pautakan sa kabutihan. Sabi sa sahihain, law ya'lam an-nasu ma fi an-nida was-saf al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu law ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilayhi. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung alam lang ng mga tao ang mayroon doon sa adhan, sa panawagan, at sa unang hanay sa sala, at pagkatapos ay wala silang ibang paraan para may sagawa ito, liban na sila magpalabunutan, ay hayaan sila magpalabunutan, magpilian kung sinong mag-adhan, sino ang nanusaful awal. Walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilay. At kung alam lang nila ang meron doon sa maagang pagpunta sa masjid, ay magunahan sila doon. Sabi nga nila, wala ithara fil ibada, walang parang pagbibigayan pag sa ibada na yun. Sa atin, pag may aadan, ikaw na, sige, ikaw na. Hindi, kailangan doon ay unahan sa kabutihan. Bawa, mayroong sap sa unahan na hindi kompleto, sabihin naman nasa likod, ikaw na, sige, magpapabigayan sila. Hindi, dapat magunahan doon. Dahil yun ay ibada. At iwasan din sa pagpupulong, lalo sa Salatul Jum'ah, yung paghakbang sa mga likod at mga ulo ng mga tao hanggang sa makarating ka dun sa harapan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, alladhi yatakhatta riqaban nas yattakhidu jisran ila jahannam. Yattakhid jisran ila jahannam. Sabi niya, yung taong paliban-liban dun sa mga ulo ng mga tao, sa mga leg ng mga tao, ay gawa siya ng tulay tungo sa impyerno. So masama yun, hindi pinahintulot. Kabilang din sa adabul majlis, pagpupulong, yung tafassuh, tinatawag natin tafassuh, yung pagpapaluwag, magdikit-dikit para makaupo yung iba, para may lugar yung iba, may space para dun sa ibang tao. Yun nga sinabi natin haya kanina sa suratul Mujadila, idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kapag sabi sa inyo ay magpaluwagin kayo, magpaluwag kayo, siksikan kayo, ay gawin nyo ito para sa pagpupulong upang paluwagin ni Allah para sa inyo, pagsama-samahin kayo ni Allah. So yun ang utos doon. La yajuzu tafriqu bayna ithnaini illa bi'idhnihima. Sa pagpupulong din ay hindi ka pwedeng, alam mo na magkatabi sila, nag-uusap sila, o magkakilala sila, magkaibigan o magkapatid, tapos uupo ka sa pagitan nila, paghihiwalayin mo sila. Hindi yun mainam na asal. Sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li rajulin an yafarriqa o yafruqa bayna ithnaini illa bi'idhnihima. Hindi pinahintulot sa isang tao na paghiwalay niya yung dalawang tao, liban na may pahintulot silang dalawa na doon ka sa gitna nila. So napakalinaw noon na description na pinagbabawal na gawain. Al-julusu haythu yantahin majlis. Mainam din mga kapatid sa pagpupulong na manatili hanggang matapos yung pagpupulong. Bawa yun man ay seminar or lecture or any may pakinabang na pagpupulong. Kasi mostly yung mga nagsabar na makinig mula una hanggang dulo, sila yung maraming pakinabang na makuha. Sila yung maraming matutunan, at sila din ang maring mabigyan ng points or gift sa pananatili nila doon. Sabi ng propeta, sabi ni Jabir bin Samura radhiyallahu anhu, qala kunna idha atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haythu yantahi. Kapag kami ay dumating o nagpunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam, umuupo ang isa sa amin hanggang sa siya ay matapos sa kanyang sinasabi o pinaliliwanag o aral sa kanila. So yun din ang mainam. Una, darating kayo 50, tapos sa katapusan 10 na lang yun natira. Unti-unti nagsialisan. Anong mararamdaman ng tao na nagsasalita?
at nagbibigay ng lecture halimbawa, o may dinidiscuss para sa kapulungan na yun. Diba? So kung tayo kaya unti-unti nagsisialisan yung mga tao, ay mararamdaman natin. Ganon din an-nahyu an tanaji ithnain duna thalith. Pinagbabawal din sa atin na magpulong ang dalawa na mayroon dun isa na kasama nila na hindi kasama sa usapan. Maring sinasadya nilang hindi ikausapin. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yantaji ithnani duna thalith fa inna dhalika yahzunu. Huwag mag-uusap ng hiwalay o magbubulungan ng dalawa na mayroon din yung pangatlo na hindi niya naunawaan o hindi siya kasali, sapagkat yun ay magbibigay sa kanya ng kalungkutan. Yahzunu o yuhzinu. La yatasarra ithnani duna thalith. Huwag maglilihim na usapan yung dalawa at mayroong pangatlong tao kasama nila. Sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha kuntum thalathatun fala yatanaji o yatanaja rajulani duna al-akhar hatta yakhtalitu bin nasi min ajli an yuhzinu. Kapag ang tatlo sa inyo, kapag kayo tatlo ay wag mag-uusap ang dalawa ng hiwalay na doon sa isa, hanggang sa dumating halo sa kanila ang mga tao, sapagkat ay magdadala sa kanya ng kalungkutan. Kasi baka inisip niya siya yung pinag-uusapan o ba't di siya sinali, ikasama siya sa ating pagpupulo. Kung saan tatlo ay nag-uusap na hindi naririnig at hindi sinasama yung isa, yun ang pinagbabawal. An-nahyu an sima'il hadith bidun idhn. Ganon din naman na hindi rin pinahintulot sa pagpupulong na makinig ka na hindi naman pinaririnig talaga sa'yo o hindi ka kasama doon sa pagpupulong o nag-eavesdrop ka, parang gano'n. Yung sabi ng propeta sa isang hadith, bahagi noon, wa man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udhunihi al-anak yawm al-qiyamah. Sino man naman ang makinig sa pag-uusap ng mga tao na ayaw nila na iparinig sa kanya o hindi siya kasali, halimbawa, ay yufirruna minhu, ay yung lumalayo sa kanya, patuloy siyang gustong makinig, ay parusa sa kanya, nabubusan ng kanyang tenga ng tinunaw na tingga sa araw ng pag-uusap. So napaka tindi noon. So yung kanina ay dalawa, kasama nila yung isa talaga, pero nagsolo silang dalawa sa expense ng isa na hindi malaman, hindi nila sinasadya nilang hindi sabihin na magkakasama sila, halimbawa tatlo. So yun ang adab na hindi pwede, kailangan alam din ng isa. Pero ito namang isa talaga hindi siya kasama dun sa pagpupulong, gusto niya at lumalayo sa kanya, ayaw parinig sa kanya sa anumang kadahilanan, siya ang pumipilit na nakikinig. So yun yung pagkakaiba at hindi rin mainam na adab. Al-julusul manhi anhu, ganun din sa mga pagpupulong, merong pag-upo na kung saan ay pinagbabawal. Ito yung pag-upo na pamamaraan nito ay sabi sa hadith na pag-upo ng magdubi alayhim, nung mga magdubo alayhim na kanagagalitan ni Allah. Paano yun? Yung pag-upo na yun, ang yada'u rijlahu yadahi yusra khalfa dhahri, yung kanyang kaliwang kamay sa lapag at yung kanang kamay ay nakapatong sa kanyang hita. Yung pagka nakalapag yun, pagka nakaupo sa sahig. So ang haya niya, itsura niya parang nakaganon, mas nakaganyan. Okay, so yun ay hindi mainam. Ang dahilan, wala ta'ala alam. Kasi yun ay pinagbawal na yung illa, tanging si Allah ang
alam noon. Ganon din yung pag-upo, halimbawa sa pagpupulong, o saan man, hindi man sa pagpupulong, yung kalahati ng katawan mo, sa either yun man ay vertical o horizontal, na nasisinagan ng araw, at yung kalahati nasa lilim. O, pinagbawal din ng propeta sallallahu alaihi wasallam. فقلص عنه الذل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الذل فليقم. Sino man naman sa kanya ay pag dumating yung liwanag, kalahati ng katawan niya nasa init, kalahati ng katawan ay nasa lilim, ay tumayo siya, umalis siya doon. Ay hindi ganoon ang mainam na kalagayan. Kasi yung parang justice sa katawan natin eh. It's either sa araw ka o nasa liwanag ka ng buo o nasa lilim ka ng buo. May kalahati, yun ang pinagbabawal. Naha an yajlisa bayna ad-dahi wad-dhil. Yun, pinagbabawal ang pag-upo sa liwanag at sa lilim. Wakala majlisu syaitan. At ito ay pag-upo ni Satanas. Okay. Ganun din. Pero halimbawa, nagsasala sa init, halimbawa, at natapat sa'yo na nandun ka sa hati, o gumalaw yung paggalaw ng araw, ng kalahati ng katawan mo nasa init, kalahati ng walang magagawa, okay lang yun kasi hindi sinasadya at nasa gitna ka ng sala. Pero yung sa pananatili doon, majlis na may option kang tumayo, yun mas may namang gawin. Ang nahyuan katratid dahik, ito napakahalaga, yung pagbabawal sa maraming pagtawa ng marami, halimbawa. Ano ito? Yung pagpupulong na kung saan parang naging Comedy Central, parang naging stand-up comedy. Hindi naman maiwasan sa mga pagpupulong o pananalita, halimbawa, na makapagpatawa o magpatawa in the sense na makuha mo attention, at talaga may bagay naman na hindi maiiwasan o pangyayari na magbibigay ng halakha o tawa sa mga tao naroroon. Ang pinagbabawal ay yung talagang from the moment ng simula hanggang sa pagkatapusan ay puro katatawa na, naging lap trip na yon. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tuktiru min ad-dahik, huwag kayo masyadong magtatawa. Fa inna katatawa ad-dahik tumitul qalb, sabagat ang maraming pagtawa o paghalakhak ay nakakamatay ng puso. So yun yung iwasan. Ngayon kasi talaga yun na naging trabaho ng mga tao, idhakun nas, kahit hindi na totoo ang mga sinasabi, o kaya ay puro katatawanan yun doon. So yun ay majlis na dapat na iwasan. O kung may majlis, pagpupulong, dapat iwasan na maging ganun yung kalagayan. Ganun din yung pag-jusya, yung tajasyo. Ano ba yung tajasyo? Yung pagdighay. Normal yun sa atin kasi kung nabusog tayo o yung kinain natin, di ba? Regular, yun ay normal sa tao. Pero yung sa harap ng karamihan lalo na, at parang minsan sinasadya, o kung kayang pigilan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa salaysay mula sa kanya, tajasya rajulun inda nabiy sallallahu alaihi wasallam. May dumighay doon sa presence ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kufa anna jusha'ak, pigilan mo sa amin yung iyong pagdighay. Fa inna aktharuhum shaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yawmal qiyamah, sapagkat ang pinakamaraming kabusugan sa mundong ito ay siyang pinakamahabang kagutuman naman sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom. So kailangan iwasan yun. Iba lalaksan pa yun, lalaksan pa talaga, sadyain pa talaga nila, sunod-sunod pa. So yun ay hindi mainam na gawain sa isang pagpupulong. Istihbabu khatmul majalisi bi kafaratil majlis. At yung sunnah, yung mustahab na gawin sa katapusan ng majlis ay yung kafaratul majlis, pagsasabi ng kafaratul majlis. Kafara, ibig sabihin yung parang ano man nasabing hindi maganda, mang nangyari hindi maganda sa pagpupulong, lahat ng yun ay inshallah mawala o mapatawad sa atin, sa mga nagpulong, lalo na sa pamamagitan ng kafarat, pagbanggit ng dua na yon. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa lisan ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس كثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم, sino man ang umupo sa pagpupulong at marami doong mga bagay na hindi may nabanggit, ay sabihin niya bago tumayo, Subhanaka Rabbina wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yan ang sasabihin niya, luwalhati sa iyo Panginoon at papuri, walang iba ng Diyos liban ikaw, humingi ng kapatawaran sa iyo at nagbabalik loob tungo sa iyo. Illa liban na ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Ano man ang nangyari doon sa kanilang pagpupulong. Sa isa pang hadith, yung iba pang wording noon, Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So yun din ang kanyang kafara. Wasyala yung mga nasabing nabanggit ni maganda ay papapatawad sa pamamagitan nun sa lahat ng mga nag-attend nung pagpupulong. Kaya alhamdulillah, itong ating pagpupulong na munti dito sa anime, itong bahagi ng adab series na adabul majlis o mga asal sa pagpupulong, sana ay maisabuhay natin at maintindihan, maisagawa, natutunan na ito sapagkat ito ay minsan bahagi ng pang-araw-araw nating pamumuhay bilang Muslim. So bilang pagsasagawa noon ay sa pagtatapos din ng ating pag-aaral, Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.